Bakit nalulugi ang negosyong bakery? Bakery mga kanegosyo. Eto, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. By the way, ako nga pala si Jepo, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit nalulugi ang negosyong bakery mga kanegosyo na maraming paninda? Kwento ko lang mga kanegosyo. 10 years ago, year 2015, naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Cubao, Quezon City po yan mga kanegosyo. Nagkataon mga kanegosyo, nagbo-boarding house lang kasi ako malapit sa school ko. Nung graduate ako ng college, hindi na rin ako, taga Cavite kasi ako, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi sobrang dali ng biyahe. Nasa sentro kami, malapit ako sa MRT, LRT. Kumbaga sobrang accessible sa lahat ng biyahe, south, north, east, west. Nag-work ako as a sales, mga 2 years din yon. At napagdesisyonan ko na magninegosyo nga ako at nag-resign ako sa work ko mga kanegosyo. At naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house. Yung boarding house ko malapit sa school ko. Nagkataon, may community na akong pinaglilingkuran agad. Ang customer ko is college student. Naging tambayan ng college student yung sari-sari store ko mga kanegosyo. At pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Isa sa mga natutunan ko mga kanegosyo, ang sari-sari store walang focus in one. Hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Hindi natin ma-apply ng franchising yan. Distribution, manpower, software, licensing. Habang buhay kang reseller sa sari-sari store. Yes, kumikita ka mga kanegosyo, pero hindi natin siya mapapalaki. Dahil una, hindi ikaw may-ari ng produkto, hindi ikaw may-ari ng brand. Kumbaga reseller ka lang sa sari-sari store mga kanegosyo. At never magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Ang sari-sari store pag lumaki, sari-sari store pa rin po siya mga kanegosyo. At isa sa dahilan kung bakit nalugi yung sari-sari store ko bukod sa pandemic, wala akong focus in one. At maraming bakery mga kanegosyo, ang daming tindang iba't ibang uri ng tinapay. Mas kumikita pa yung pandesal lang yung tinda araw-araw kaysa sa napakaraming tinapay na tinda na walang focus in one. Ano advantage mga kanegosyo kapag nakapokus ka lang sa isa? Una, yung marketing mo, hindi sabog, lahat patungkol lang sa pandesal. Halimbawa, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. Hindi ka hirap sa inventory, hindi ka hirap i-monitor yung cash flow mo mga kanegosyo. At bilang negosyante, kapag nakapokus ka lang sa isa, lalo na pag nagsisimula ka negosyante, limited lang yung resources natin pag nagsisimula pa lang tayo. So sobrang advantage kapag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo. Kumpara sa sobrang dami mong tindang tinapay, mas kumikita pa yung pandesal lang yung tinda kesa sa ganyan. Inventory pa lang, talo ka na dyan. Ang mahirap sa mga negosyante ngayon mga kanegosyo, lalo na yung nagsisimula, pag nalulugi, halimbawa, nag-iisip na yan kapag lugi na ng isang buwan, ilang linggo, nag-iisip na yan kung anong idadagdag na produkto. At doon lalo nalulugi ang isang negosyante. Kapag kumikita naman ng negosyante, ganun din, nag-iisip yan kung anong idadagdag niyang produkto mga kanegosyo. Imbis na isipin niya kung paano ipa-franchise or apply ng distribution model yung negosyo niya. At kapag nagdagdag sila ng produkto, yung negosyong kumikita, automatic malulugi na yon kasi ma-out of focus na yung negosyante mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mag-focus in one. Hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan, apply ng
franchising, distribution, manpower, software, licensing. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabi mo bakery. At kung dumadanas tayo ng pagsubok bilang negosyante or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.